Hello guys, so kung mapapansin ninyo, yan yung start ng ating video. um, May share lamang akong mga clips mula sa BTAG. Okay, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa mga nade-depress dyan. Hindi po kayo nag-iisa, lilipas din yan. So sana matulungan ko kayo based dito sa mga clip na ipapanood ko. Sana maging inspirasyon ninyo ito para makabangon. Lamang pong magreklamo doon sa agent na tumawag sa akin na nag-text po sa akin regarding po doon sa loan o utang na hindi ko pa nababayaran o nag-due date na. Sinabi ko sa kanya na ako po ay positive COVID patient po. Para hindi na ako makapagsalita, ako po yung nare-depress. Hindi ko po inaasahan yung mga pinagsasabi niya po sa akin. Wala akong pakialam kahit matapos pa ang buhay mo. Trabahuin kita ngayong araw. Wala akong pakialam, mister. Pagbayad ka, mandarambong ka. Ang pamagat ko nito, wala akong pakialam ano man mangyari sa iyo kung may COVID ka, magbayan ka. At natikman ko hong mamura mismo ng kolektor. Ayan guys, so makikita nyo naman na hindi lang kayo yung minumura ng mga agent ngayon. Okay, so let's move on sa video. Tulfo at namura. Totoo nga sinasabi, money is the root of all evil. Ito'y na-discovery lang ho namin ang sumbong na ito dahil sa isang empleyado ng hotel, umutang siya ng 5,000 piso sa peso pa, 3,000 piso sa peso kwento. Glenn, ikaw ba'y nasa quarantine facility pa? Ayan, hindi na tayo magpo-focus sa kung ano yung situation na meron yung umutang sa OLA or humiram sa OLA. Okay, so ang importante, malaman ninyo na hindi lang kayo nag-iisa. So marami tayong naloko dahil isa rin akong victim ng OLA niyan. Ito, panoorin natin. Kalalaki mong tao, napakawalang yamo. Lahat na nakakakilala sa iyo, including sa Facebook, sa bawat wall po ng friends mo sa Facebook, iisa-isahin namin yan at ipopost namin yan para makapanglimos kami. Okay? Lahat ng ginamit mong guarantor dito, sisingilin namin to. At sasabihin namin na sila ang pinagbabayad mo. Ma'am, pinakausap ko nga kayo ni maayos. Oy, wala akong pakialam kahit matapos pa ang buhay mo. Magbayad ka ng utang mo. Sabahuin kita ngayong araw. Wala akong pakialam, mister. Pagbayad ka, mandarambong ka. Nakatikita ho ba kayo ng ganitong klaseng trato? Habang ikay nakikiusap, ikay may sakit. Wala akong pakialam ano man mangyari sa iyo kung may COVID ka, magbayan ka. Hinanap ho ng bitag pambansang sumbungan ang kinaroroonan ng nasabing lending company. Ang Peso Pop ay matatagpuan sa 19th floor ng Mark. Ayan, so wala na yatang Peso Pop. Marami rin naglilipa ng mga online lending app. So they are sister company. Magkakapatid yung mga yan. Okay, so yung karamihan talaga na nag-o-online kung saan ay umuutang kung saan-saan dyang mga online app. Magkakapatid po yan. So iisa lang yung may-ari. So let's proceed sa video. Marco Polo Hotel sa Ortigas, Pasig City. Kung pagbabasihan ang kalang setup mga boss, may tuturing virtual office o palabas lang sa ilalim ng Regus. Ang Regus ay isang service office space provider para sa iba't ibang kumpanya. Ang gara ho tingnan, di ba?
Ang Peso Pop ay may customer service daw sa 19th floor ng Marco Polo Hotel sa Pasig City sa ilalim rin ng Regus. Agad namin tinawagan ng tanggapan ng Peso. Ayan. Ano nga ba nila malulutas to? So, kinausap ni Sir Tulfo yung mga victim. I mean, yung mga ola ng Peso Pop. Ayan. Prevention Act. So, yan po ay maaaring pagbigay alam din, no, sa Philippine National Police Cybercrime Group, no, kasi natin na itong threat na inaabot, no, at again, yung loss of reputation po ay isang epekto, no, ng maling paggamit ng personal data. Sakop na po yan ng ating Cybercrime Prevention Act. At dito rin pong Data Privacy Act, no, dahil po malicious disclosure po, ang ilalabas po, ito mga detalye po niya na malisyoso ho ang hangarin. At yan po meron pagkakapit. Okay guys, so in short, they are illegal. So wala silang pwedeng gawin sa inyo dahil hinaras kayo. And then, kaya sila hindi nagpapakilala kasi alam nila na wala rin silang laban. Okay? So, sa mga natatakot dyan, nade-depress, ituloy nyo lang ang buhay ninyo guys. Dahil hindi lang kayo nag-iisa, malalampasan rin ninyo yan. And yung mga nagpapadala or nagsasabi ng mga demand letter sa inyo ay walang katotohanan. So, ang demand letter ay maaring ipadala lamang sa pamamagitan ng post office, okay? Hindi through email, hindi through text. So, hindi sila gagastos sa inyo ng malaki para lamang pasingil yung inutang ninyong 1,200, 1,500, ayun. So, huwag kayong matakot guys. So, kung gusto niyo pa ng maraming tips para sa pagbibigay ng mga OLA advice, okay, hindi ko kasi alam kung anong tawag doon. Hindi ko man kayo matulungan sa bababayad ninyo ng mga OLA na yan. Kung hinaras na kayo, wag nyo nang bayaran dahil meron na silang kaso sa inyo. Okay? So, ang gawin ninyo, pray tonight, linisin ang inyong mga isipan, and matulog. Okay? Dahil hindi kayo nag-iisa guys. Okay? So, para sa mga nais makinig pa nung mga advice ko, next time, pwede kayong mag-subscribe and click the notification bell above. Okay? And sana marami pa akong matulungan sa inyo dahil isa rin ako sa mga OLA victims. See you again sa next vlog. Bye!